na lang. Kakountdown. Monday na ulit. Monday na ulit. Yes. Wala nang Favorite weekend. day of the week is Monday. Okay, pero bago po natin... may weekend pa pala, no? May weekend pa. Huwag mo skip yung weekend. I tend to skim over that kasi alam mo naman, Ano? mga addict sa trabaho. Ganyan dapat, di ba? Mga boss natin, nanonood kayo. Sipag talaga dito. Oh, ayan. Bago po namin ipakilala ang aming delight of the day, here's what our viewers can expect from the show this Wednesday. Yes. These are just some of our stories. Our correspondent in Davao will be reporting to us later about the recent discovery of fake birth certificates in Mindanao. And we're gonna see if this is related to Pogos. Meron din po tayong storya tungkol sa experience ng isang delivery rider tungkol sa fictitious addresses and receivers na nakaengkwentro niya. And of course, we also have updates on the Paris Olympics. Malapit na po yan. Paano kaya naghahanda ang mga atleta natin? We have the details of all those stories later and more. Alright. Okay. O, pakilala na natin yung ating delight of the day. Na-meet na lang delight of the day natin pero wala tayong pakialam. Oo. Dahil, once again, with feelings, croissant. Croissant. Because, 9 days to go na lang before the Olympic Games opening. My God. So exciting. Lapit na, no? Next week na po yan. And we're feeling all the Olympic vibes here. Excited na po ang lahat. Ano kayang bagong jacket ang ibibigay sa atin? Uy, ako wala pa akong jacket, Last time ako si EJ Obiena. T-shirt, oo. Ikaw? Si Nesty Petesio. Si Petesio. Ano kayang bibigay sa atin next? Oo, sana nga meron tayong merch, no? But as of, for now first, meron kaming croissant to feel the French vibes. At alam naman natin, staple talaga ang croissant when it comes to French cuisine. Or baguette? Baguette. Oo nga, no? Pero baguette. Macaroons dapat eh. Actually, macaroons dapat ang delight namin. Pero okay na rin naman ang croissant. Medyo mahal po kasi ang macaroons, no? Kasi bizo gusto mo. Hindi. Oy, hindi Yung Meron macaroons na rin sa Masagol more. Deluxe. Hindi siya French macaron. Parang ano siya. Parang cupcake na maliit. Oo. Punong-puno ng nyog. Coconut, oo. Ito parang pandesal. Masarap din naman ang croissant, of course. Alam natin yan, it's a breakfast yan ng mga French, di ba? If I'm not mistaken. Oo. Ano ba? Mahilig sila sa, marami kasing mga bread, iba-ibang klaseng bread talaga ang mga French. And pero croissant, isa sa mga pinakasikat na ano nila. Pan. Delicacy. Oo. Pronunciation pa pero ang spelling P-A-I-N. Pan, chocolate. Ano? Masakit. Bakit ka natatawa? Oo. Yes, 9 days ago before the Olympic Games. Anong pinaka-inaabangan mo? Si Jin ba ng ang torchbearer, inaabangan mo? Hindi. Siyempre, naabangan ko yung mga Pinoy athletes natin dahil ang tagal na nilang pinaghahandaan po tong Paris. I remember even during the Tokyo Olympics 2021, we were all looking forward, counting down the days already to Paris. At ito na nga po, this July 26 is the start of the Paris Olympics. Siyempre, nandyan po ang ating mga athletes, EJ Obiena, Kaloy Yulo, boxers natin. Wala pong ating gold medalist na si Heidelin Diaz, no? Oo But nga. it's the turn of the next generation nga, of athletes. So, Pero hopefully. nakailang Olympics and si Heidelin, kota na yan, kumbaga sa... Oh, yes. The very fact na ang unang medalyang ginto natin ay galing sa kanya, kota na at saludo kami yes. habang buhay sa'yo, Heidelin. At ngayon, pero isipin mo, first gold ng Pilipinas in since for the past 100 years, halos. Yes, oo. At maraming tao, ibig sabihin maraming taong pinanganak, nabuhay at namatay na lamang na hindi nila naabutan ng Pilipinas ay may ginto. So actually, Except sobrang for one swerte. guy. Si Juan Ponce Enrile. Of course, 100 years. Pero sobrang swerte natin, no, na we live in this lifetime na nakakita po tayo ng unang ginto ng Pilipinas sa Olympics na sana masundan pa po this coming Summer Games sa Paris. Mga apo-apo kaya natin, abutan natin na makita nila na may ginto ang Pilipinas sa basketball. Ay, tignan natin, no? Malay mo. Oh. Gumagaling yung mga, natin. Correct. Pero feeling ko mauna mo ng women's volleyball. Women's volleyball. Parang, no? Oo. Mas malaking pag-asa. And yung women's football team natin, di ba, nag-World Cup last year, FIFA Women's World Cup, and no one really expected that. Talaga? Oo, nasa World Cup sila. Ang pangalan nila ay Pilipinas. Hindi pala yung sinasuggest dati ni Coach Chot Reyes na show. Mamaya, ibubulong ko sa'yo. Sige, bulong mo na lang mamaya. But now it's time to see some stories on social media.
Unahin na po natin on the Philippine Star. Manila was named the 5th riskiest city for tourists among 60 international cities according to a new Forbes Advisor report. Ayan. Nako, ano na naman tayo, no? Pasok na naman tayo sa mga top 5 na listahan na to. Pero ito for the 5th or for the most risky city for tourists. Ang Sasabihin ng mga taga Quezon City, hindi sa amin yan, Manila raw yan eh. ganon. Yeah, may kalituhan pag mga ganyan eh. Pero sige lang, Boss Glenn. Itong si Glenn, nakuha mo yung wallet ko, Glenn? Okay, So, panglima. Pero alam mo, according to kanino to, Tita Pao, sino ang nagsabi nito? Sino ang nag-survey? Ang Forbes Advisor Report. Forbes Sa ba? Forbes Advisor Report. Wes, Forbes, hindi ka naniniwala sa unity. Oh. Pero, mas gusto ko basahin yung mga comments eh. Another Meron ba achievement. tayo? Okay lang, mahalaga, may sikat na dugong Pinoy sa ibang bansa. Oo. Ito yung mga comments nga, no, na konting push na lang daw magiging number 1 na daw tayo. Oo. Ito, congrats po. Ang sabi naman dito, masyadong competitive talaga ang mga Filipino. Sa lahat na lang gustong kasama sa top 5. Oo nga. Oo. Yes, pasok pa rin sa top 5. Isa naman, Go Pilipinas! Oo. Well, ayun no, syempre hindi naman magandang to, hindi Pero- dapat sineselebrate tong ganitong. Oh, Tita Pao, maraming levels pala ng risk na tinatawag. Merong health security risk, merong crime risk, travel safety risk, at isa personal security risk. So, malamang medyo self-explanatory naman to mga to. No? Pero, ang number 1 ay nasa Pilipinas pa rin, tama? Hindi. So, yan sa ibaba ng Metro Manila, di ba? Hindi yan yun. Ano yun eh, ibang syudad yun. Venezuela, bansa. Hindi ba yan? Galing yung mga gatsyal yan? Hindi. Iba po yun. Valenzuela yun, pala yun. Valenzuela. Venezuela! Dapat ang pagka-pronounce mo yan parang, pag binabasa mo yan, parang ina-announce mo lagi yung contestant Oo nga. sa Miss Universe. Venezuela. Caracas. Actually, medyo dapat magtaka ka na hindi lang Caracas, pero buong Venezuela ay mataas daw lagi ang risk sa mga turista. In fact, ang UK mismo, no, ang kanilang advisory. Hindi lang Caracas, all parts of Venezuela ay may mataas na danger na ikaw ay masaktan. In fact, baka police pa nga raw yumari sa'yo. Nako, nakatakot naman yun, no? Grabe, no? Oo. Pero in the case of Manila, ang sinite dito is that it has the highest natural disaster risk, it has the 5th highest personal security risk, at 7th highest naman pagdating sa health security risk. So, yan yung mga rason kung bakit tayo nag-top 5th city sa pagdating sa mga risky cities na mga para sa turista. Ang Venezuela daw has the highest murder rate in Kahit the sa world. mga turista, nakakatakot. At ano sa bansa na ang advisory, ang papayo ng lahat ng mga travel guides ay do not go out at night. Talagang Medyo mag-lock ka delicate. na sa kwarto, no? Huwag ka So na masaya ang nightlife dyan, malamang. Ito naman sa Manila, sana we take Number- this as a sign, no, na mas gawing safe ang ating mga cities para sa hindi lang para sa mga turista pero kahit sa mga locals para sa ating mga Pinoy din. Para fair. Pangalawa, Karachi, Pakistan. Okay, pangatlo, Yangon, Myanmar. Highest digital security risk, ibig sabihin masascam ka, ganun ba yan, Tita Pao? Oo. Yung mga credit card siguro yan. Tapos sa May mabibili ka ba dyan? Okay. Lagos, Nigeria, number 4. Highest infrastructure security risk. Ano ibig sabihin kaya nun? Mahuhulog yung building ninyo? Magko-collapse yung hotel? Baka. So, pero ito nga, yung mga rason, sana next year wala na po tayo sa top 5. Alam mo, may isang listahan din na nawala na rin tayo. Alin? Itong susunod nating item pag-uusapan yan. For investors, ang Boracay ay hindi na raw top beach destination. Sino ang nagsabi niyan, Tita Pao? My God, pwede matablahin yung ganyan ganda na beach? Oo nga eh. Hindi nyo pa nakikita dyan yung mga fire dancers. Yung mga Parang naliligo sa sobrang langis. natutuwa ka sa mga fire dancers ng Gusto ko kasi Boracay. parang, di ba naliligo sila sa Minola eh? Oo. Frustrated fire dancer ka ba? Hindi. Hindi Mahilig naman. lang ako maglaro ng apoy. Okay, so this
This is according to a new survey nga, no, by the Philippine Hotel Investment Outlook survey. Real estate brokerage firm na Lichu Property Consultants noticed na nagkaroon ng shift sa trend nga ng mga investors, no? Nagkaroon na ng interest toward Panglao Island po sa Bohol. So, Panglao lang talaga, hindi buong Bohol. Panglao Island. El Nido and Palawan, understandable. At Siargao, sa Surigao del Norte. Ito rin ang key growth hotspots. Sabi yan ng direktor ng nasabing kumpanya. Ang tanong, may mga property consultants, sila may mga properties dyan sa Palawan, Bohol at Surigao at Siargao. Oo. Siguro pagdating nga sa mga investors talaga, malakas dito sa mga nasabing lugar na kung saan aggressive yung pagpapagawa ng mga bagong resort, bagong hotels. Nakikita naman natin yan sa Bohol, di ba? Pati ang El Nido and Siargao. Pero parang may elitismo involved dito, Tita Pao. Ang emerging popular Bohol is Lourd, higher spending guests away from Boracay. Ibig sabihin, bottom line yan ay ang mga hampas lupa na lamang ang pumupunta sa Boracay ba at ang mga may kaya ay doon sa ibang isla? Depende, no? Baka yan nga yung sinasabi nitong survey na to. Tingnan natin. Baka yun din naman din yung scope ng respondents ng survey. Pero syempre, ayan nga, investors see the potential ng Bohol, which is still good naman para sa Pilipinas, diba? Basta may pumapasok po ng mga tourism revenue para sa atin din, that's good. Basta hindi lumalabas ng bansa. Correct. At walang mga do not go out at night, mga travel advisory. Pero magiging cyclical din yan, di kaya Tita Pao. Sa dami na taong pupunta dyan, kasi mag-shift nga, pati yung mga tao na normally pupunta doon sa Boracay, ayaw nilang mabrand na, baka sabihin nila, hindi ako higher spending. Magdadagsaan naman bigla sa Palawan, Siargao at Bohol. Totoo yan, no? Baka mga maging cycle ito. And, sige, doon sila. No? Para mabalik ulit yung Boracay sa dati ng chill lang. Hindi, pero in fairness man kasi, ang Boracay, maraming talagang nakapunta dyan, nasa bucket list yan ng mga tourists, and kahit mga locals tayo, di ba? Pinupuntahan talaga ang Boracay. Ang Bohol hindi masyadong part ng itinerary ng mga turista. Kumiingay ba kung... So, hindi kaya nga ito, kaya nagiging aggressive. Kasi ang daming hindi pa nakakakita ng ganda ng Bohol. So now they want to promote it and they want to draw more tourists to At maganda yung airport. Magandang airport Walang sa sinabi, pag Panglao. pinagtabi mo, nako, yung airport ng Boracay magmumukhang hampas lupa right beside the Bohol Airport. Kaya, lipat na kayo ng Bohol. Hindi, baka chance rin nila ito para ma-renovate yung Boracay Airport habang nandito lahat ng turista sa Bohol. Renovate? Hindi lang pa-renovate. Oo, Tita Pao. Pero El Nido, Palawan, Siargao, ito kasi at least itong mga bago-bago to, no? At least Palawan, they've learned from the lessons of Boracay. So, parang cautionary image ang pinipresent ng Boracay na ito ang nangyayari pag masyadong overdevelop at masyadong madali puntahan. Nako, kung malaman lang nila kung paano. Kung pwede ka mag-tricycle sa labas ng airport papunta sa resort mo sa Panglao. Gaano kadali lamang yun. Oo. Pati ang ganda talaga ng mga beach, no? And marami rin pwede makita yung Chocolate Hills, marami din mga church. Maraming pwedeng gawin. Yeah, mga gusto ko yan. Church. Oo. Okay. Church saka yung mga tarsier na gugulatin mo. Tarsier. Oo nga. Maganda yan. So, pero wag mo sabihin na doon sa Bohol, minsan may mga parts na sasabihin niya na magsuot ka ng tawag doon, yung shoes. aqua socks? Aqua shoes. Aqua shoes. Kasi may mga tuyom. Ito ba yung mga tusok-tusok? Yes, sea urchin. Oo. May mga sea urchin. At sa Boracay, wala nang mga ganun. Buhangin na lang talaga. Yun talaga naman yung beauty of Boracay, yung kanilang sand. At higit sa lahat, may fire dancers sa gabi. Katabi mo fire dancers na yan. Baka kailangan magpaano na tayo dito ng fire dancers sa afternoon delight. Doon ba sa Bohol may andoks? Dito naman ako, wala. Oo nga, no? Pero sa Boracay meron. Meron. Doon sa D-Mall. Wala rin yung mga sikat na fast food chains. Halos lahat represented sa Boracay. Sa Boracay. Diba? Parang pumunta lang ng mall na may buhangin. Pero actually, yung ibang comment ng mga Pinoy, no, na sana hindi rin sobrang mag-raise up yung prices ng
for local tourists naman din. Kasi para makita natin yung ganda ng mga beaches natin, mga probinsya natin. Kasi syempre if they attract tourists, international tourists, magiging mahal para na sa ating mga Pinoy din. Mahirap na para sa atin makita yung ano. Kawawa naman kami mga pampaslupa. Paano kami makakapunta ng Siargao? Ang mahal-mahal. Mahal na ang flight papunta dun eh. So, sana maging affordable pa rin. At sana sa mga taga-Cavite, ayusin nyo na lang yung mga beach dyan para... diba? Para doon na lang, mag-drive na lang. Yung mga dati, Puerto Azul, mga social. Ngayon, yung bahaging yan kasi may mga lumulutang-lutang na eh. Ganun. Which shall not be named or nor mentioned. Okay, moving on po to our next story. On the Philippine Star, Donald Trump recalls what might have saved his life during his assassination attempt. Okay. Ano nga raw ba? Maliban kay God, sabi ng mga supporters. Okay, ang sabi ni Trump, ironically, what saved his life was, di ba, medyo nag-pivot siya to the right eh. And during that time, he was showing a chart, sabi niya, and that chart was about all the people pouring into our country. So pinag-uusapan niya dito yung mga immigrants nga, no, which he is so against, tama, di ba? He's strongly against. So, baka naman mga tourists, hindi kaya? Mga tourism numbers. So, ito nga yung, kaya tumingin daw siya sa kanan and hindi, I guess, humapul yung bullet sa kanya. Grabe, no? Alam mo, ilang inches away lang yon. Kung hindi siya gumalaw at kung magaling lang yung sniper. Kung magaling yung sniper, buti na lang hindi. Oo, kasi alam mo, ewan ko na pag-usapan natin kahapon to, ano? Sabi ng isang sniper, ex-sniper sa US military dati, sabi niya, yung ginamit ko na baril na yun, kapag nakalaka na raw sa target na yun, well, parang AR-15-like. Pero may device daw yun na pag nakalaka na, kahit pumikit ka, tatamaan mo pa rin yung target mo. So yung, para ma-miss niya raw yun using that way, less than 500 meters away, o feet? Medyo incompetence daw talaga. Incompetence na lang talaga. Kasi napakadili raw tamaan niyo using that rifle daw talaga. Pero kung kasangga ni Trump ang God, sabi ng mga MAGA faithful. Kasi isipin mo, medyo iniisip ko na nga na baka nga eh. Isipin, yung kinakain ni Trump, yung diet niya, that should have led him to an early grave. Kung tutuusin mo. Yung kinakain niya, di ba? Burgers, every day. Nakita nga natin dito when Donald Trump duck? Hindi ka makatulog sa joke na yan. Donald Duck! Okay. Ang pag-describe ni Trump dun sa nadaplis ng bullet sa kanya, sabi niya, it felt like the world's largest mosquito. At nagulat siya dun sa paggamit nga nung baril na yan. Sabi niya, those are big guns. So, putin na lang, hindi siya namatay. At, but you know, this is not stopping Trump. Kita natin, very active pa rin siya sa kanyang pangangampanya. Kahapon, in-announce na si J.D. Vance as his running mate for this year's U.S. elections. Itong info na ito, yung sinabi niya yung what might have saved him, ay galing sa recorded usapan nila ni, potential candidate rin ito na independent, si Robert Kennedy Jr. Na ang tatay na si RFK, gaya ng kapatid niya, na si JFK ay namatay din via an assassin's bullet. So ito nga yung pag-uusap nila. No? And kwento ni Trump na yung chart, pagpapakita niya ng chart daw yung nag-save ng kanyang life in that incident. All right. Okay, moving on to showbiz naman po. Something lighter. Priscilla, this is not light news pala, no? Medyo malungkot to. Priscilla Mireles has denied her husband's claim that they had agreed to separate. In an Instagram story, actor John Estrada said that he and Priscilla have mutually decided to take a break. He also dismissed rumors he's in a new relationship. In her Instagram response, Mireles stressed that they are still married. Oh. The former beauty queen also said that she is deeply shocked and disheartened by Estrada's statement. May kinalaman din ba sa Boracay yung origins itong usapan na to? Parang, oo. Kasi di ba, nung Monday yata, tama, no? Tapos, supposedly may Nasa nagtanong resort. kung may kasama daw ba siya. At sumagot itong si Miss Mireles Mireles, oo. na
May kasama yan. Parang pinangalanan pa niya, no? Pero na-delete na rin ata. Oo. Sa Boracay. Sa Boracay. Pero we'll see. Sana, hoping for the best sa kanilang relationship, no? Nakikinig nga ako nina sa Radyo 5, pinag-uusapan nila doon. Maybe they need to take time apart so they can find out if they will still find each other. Medyo matagal na yun, Alin? Time apart. Time apart. Oh, pero tingnan natin. Siyempre, we're still hoping for the best for their personal lives. Ano nga bang protocol dito kung yung isa ay sinasabi na hiwalay na kayo, pero yung isa insist na kayo pa rin? Hindi ko alam eh. Ano bang... Sana mag-usap sila, di ba? Habang may lumalaban pa na isa, then why not? Try to patch things up. Pero kung wala talaga, then maybe there's something better out there waiting for both of them. At dumulog sa pinakamataas sa korte sa bansa. Ang Rafi Tulfo in action. Abot ba doon? Okay, ito. Meantime, The Kingdom makes it to the first 5 official entries to the 50th Metro Manila Film Festival. The Kingdom. The film marks Eat Bulaga host Vic Soto's return to the MMFF. Also in the cast are Piolo Pascual, Christine Reyes, and Sid Lucero. Directed by Michael Tuviera, The Kingdom is a collaboration among MZ Productions, MQuest Ventures, and APT Entertainment. Rounding the first batch of MMFF entries are Vice Gandas and The Breadwinner is Green Bones, Strange Frequencies Haunted Hospital, and Himala Isang Musika. And those MMFF movies are showing on Christmas Day itself, December 25. Pero eto, showing na bukas ang Twisters. Okay. At ang lead actor nito na si Glenn Powell, alam niyo ba yung nakausap ng ating News 5 correspondent, MJ Marfori? Watch this. Stay tuned. It's gonna get dramatic. Looks pa lang, mapapa-twist and turn ka na talaga sa datingan ng bagong Hollywood it boy na si Glenn Powell. From Top Gun Maverick breakout role to box office hit rom-com, bida siya ngayon sa Twisters, the sequel ng almost 30 years ng 1996 classic na Twister. As a storm chaser siya rito na for the internet views ang galawan. You're gonna chase storms because of social media? Was it that? I mean, you know, I think that's sort of like what the audience's expectation for who he is at the beginning is that's why he's doing it. You know, but at the end of the day, I think, you know, he's a man that's from this place, you know, who loves this community, and he's doing the entire social media element in order to kind of provide for people in a time of need. Kasama ni Glenn ang superstar British actress na si Daisy Edgar Jones at ang Hamilton na Transformers star na si Anthony Ramos. Minimal daw ang CGI na ginamit sa pelikula, kaya expect na makatotohanan ang pag-itsa at paggulong-gulong nila sa set. The filming experience felt like we were in a storm so much of the time. It was wild. I mean, so much of what we did was actually for real. We didn't use much green screen. A lot of it was practical effects. They had horse trailers dropped on us, huge jet engine fans. They were throwing debris, wind, rain. The quest for movie audience support continues sa mga TikTok entry nilang viral. Pag-adopt ni Glenn ang cutie doggy na si Brisket sa set ng pelikula at ang pagpunta ng OG superstar na si Tom Cruise sa premiere night ng pelikula nila sa London. Si Anthony nga, di raw makapaniwala, lalo na at hinampas-hampas daw siya ni Tom Cruise habang nanunood ng pelikula. He had a few moments where he was just kind of hitting me on the shoulder like, because he was excited about what he just saw, like he was excited about a moment and stuff. After like the third time he did it, I just had a moment where I was like, it was like the third time where I went, yo, thanks so much, Tom, yeah, crazy. And then I was like, in my head, I'm like, yo, Tom Cruise keeps hitting you, like, because he's excited about what he's watching. And that was just like a moment for me where I was like, wow, like, Alright, ano kayong pakiramdam hinahampas-hampas ka ni Tom Cruise? Oy. Alright, Twister pala yung dati. Yes. Twisters ito. Twisters naman. So hindi siya Twister 2. Twisters. Alright, more entertainment stories for you as we go on break. Up next is CNN's Hollywood Minute. Magbabalik po in just a minute ang Afternoon Delight.
It was challenging and it was unlike anything I worked on. Timothée Chalamet is taking on a new challenge, ping pong. He's set to star in and produce Marty Supreme, a fictionalized take on a real pro ping pong player known as the Wizard of Table Tennis. The Dune and Wonka star recently finished filming A Complete Unknown, in which he stars as Bob Dylan. No word when that film will reach theaters. You can't really show your acting in that. You have to be as invisible as possible. Jessica Chastain will be very visible this winter. The Oscar-winning actress is this year's recipient of the American Cinematheque Award. She'll be honored at a gala in Beverly Hills on December 6th. We woke up one morning and Europe was at war. Only non-military access for women. I just want to do my part. Why should the men get to decide what that is? I'm heading to the front. Ready to go? The first full trailer is out for Lee, starring Kate Winslet as iconic war correspondent and photographer Lee Miller. The drama, a longtime passion project for Winslet, is due in U.S. theaters September 27th. In Hollywood, I'm David Daniel.
Alright, welcome back. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ito po ang Kozant. Ako po si Lourd de Veyra. And I'm Pauline Verzosa. Thanks for staying with us. And we now give you a quick rundown of more stories on One News. The Philippines and China have signed a new deal establishing a direct line of communication between their presidents. That's according to the highlights of the accord, as seen and shared by the Associated Press. In a statement, the Department of Foreign Affairs said the deal is meant to improve maritime communication mechanisms between Manila and Beijing. The DFA has yet to provide details or a copy of this agreement. Mayor Dan Verzosa has placed Cavite City under a state of calamity. That's after a massive fire razed residential areas in two barangays on July 14. There is no report of death or injuries, but over 900 families have been left homeless. A suspect has surrendered to authorities over the murder of 3 persons in a Tagaytay hotel. One of the victims was an Australian national. Revenge is a primary motive in the case, with a suspect claiming he was denied back pay after being fired as a hotel employee. And Pag-asa continues to monitor the low-pressure area off Surigao City. The LPA will continue to bring scattered rains over parts of the country. These include Bicol, Aurora, Northern Mindanao, Caraga, and the Davao region. The rest of the country, including Metro Manila, may also experience rains due to the southwest monsoon or habagat. And speaking of rains, the State Weather Bureau is expecting more of that in the coming months. Pag-asa has also raised the La Nina alert, which could mean more frequent and heavier rains starting August. This report from Mobile Journal, Francis Orsio. Magdadalawang buwan na ang tag-ulan season at nakakaisang bagyo na ang Pilipinas na mas mababa kumpara sa karaniwan kapag ganito ang panahon. Pero wag daw makampante. Hudyat kasi ito ng paparating na mas malalakas na ulan dahil sa La Nina. Itinaas na sa alert status ang monitoring ng Pag-asa sa nagbabadyang La Nina phenomenon kasunod ng tuloy-tuloy na paglamig ng karagatang Pasipiko. Pero hindi raw yan inasahan ng Pag-asa. Sa mga nauna kasing datos, 55% lang ang tsansa ng La Nina at sa Oktubre pa ito nakitang mangyayari. Ngayon, mas mapapaaga raw yan sa buwan ng Agosto o Setyembre. Based dun sa recent condition or yung recent observations ng ating subsurface temperature, nagkaroon ng further cooling dyan sa Central at Eastern Equatorial Pacific at yung probability ay tumaas mga around 70%. Paliwanag pa ng ahensya, may direktang epekto ang pre-developing La Nina sa panahon ngayon. Kaya kapansin-pansin na mahina ang habagat at wala pa ring bagyo ngayong Hulyo na may average na 2 hanggang 3 bagyo sa nakalipas na mga taon. At dahil yan sa tinatawag na seasonal reversal of winds o pagbabago ng direksyon ng hangin dahil sa temperatura ng karagatan. Sa kabila nito, nagbabadya raw sa katapusan ng 2024 ang mas maraming bagyo at malalakas na ulan at magtatagal hanggang first quarter ng 2025 pero kailangan pa ring mag-ingat. Kapag weak La Nina, nagkakaroon tayo ng mga short duration na La Nina event. But despite weak La Nina condition, andun pa rin yung higher chances na mas marami ang ulan na posible nating matanggap. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan sa Task Force El Nino ang Pag-asa para paghandaan ang posibleng epekto at pinsalang idudulot ng La Nina. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Ang headline natin ngayong araw, mga peking birth certificates na nagkalat daw sa Davao. Alright, details from News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, kamusta yung investigation dyan? At sino ang nag-release at kumuha ng fake birth certificates na ito? Lourd, Pauline, mula 200 ay umabot na ng 1,200 ang naiimbestigahan na late registrants na pawa umanong mga Chinese national sa local civil registrar ng Santa Cruz, Davao del Sur. Ayon nga sa National Bureau Investigation Region 11, sa isinagawang press conference kaninang umaga ay nagpapatuloy ang kanilang ginawang investigasyon sa pagtunton nitong mga identity ng mga birth certificate na na-register or na-release doon sa local civil registrar ng Santa Cruz, Davao del Sur. At ayun nga,
kay Regional Director ng National Bureau of Investigation Region 11 na si Attorney Arcelito Albao ay tinutunto na nila itong mga lugar, mga barangay sa Santa Cruz, Davao del Sur kung saan naka-address itong mga birth certificate na pagmamayari umano ng mga Chinese national. Lourd? Hi, Bril, no? Ito si Pauline. May balita na ba tayo kung may kinalaman nga ba sa mga POGOs itong pagkuha ng mga halos mga Chinese nationals, no, ng fake birth certificate? Umakit na nga, sabi mo, sa 1,200 yung iniimbestigahan. Pero alam ba natin kung may relation nga to sa mga POGO? Pauline, ayon nga kay Attorney Arcelito Albao, ang Regional Director ng NBI 11, posible umanong may kinalaman or related ito nga 1,200 mga late registrants na mga pawang Chinese umano sa issue ng POGO dito sa bansa. Kasi nga, yung mga nakapangalan o yung mga address nitong mga itong mga nag-register doon sa Santa Cruz sa Davao del Sur ay mga taga Maynila umano. So iniimbestigahan ng NBI 11 ngayon kung may posibleng related itong mga Chinese national na nag-late register dito sa Santa Cruz, Davao del Sur sa POGO dito sa bansa. Pauline? Bril, balita ko nagkaroon doon ng press con kanina on peace and security issues. Sino ang mga nandun at ano ang mga issues sa pinag-usapan nila? Lourd, every Wednesday ay may ginagawa dito nga press conference dito sa Davao City at mga guests dito or mga panauhin dito mula sa defense sector ng ating pamahalaan galing sa AFP at sa Coast Guard at maging sa Davao City Police Office at ito nga National Bureau of Investigation. So hinggil naman sa itong kinalaman sa peace and security dito sa Davao City ay present din kanina si Police Captain Hazel Tuazon, ang ating spokesperson sa Davao City Police at sinabi nga niya kanina na handa na ang Davao City in terms of safety and security measures sa gagawing Kariwan Festival sa susunod na buwan. Lourd? Lourd, kumustahin na rin natin yung mga kababayan natin dyan sa Davao, no? Pagkatapos ng mga baha, ilan pa ba ang mga nasa evacuation centers? Kamusta rin sila? Yung kanilang mga bahay, makakauwi na ba sila? Yes, Pauline, tama ka nga dyan. No? Kagabi ay sinalanta ng pagbaha ang ilang barangay dito sa Davao City dulot ng malakas na pagulan dahil nga sa tinatawag na low pressure area. And ayon nga sa Office of Civil Defense 11, kanina ay na-interview natin na si Ezra Fernandez, ang information officer ng OCD 11. At sabi niya, nasa Davao City is 7 barangay ang apektado sa nasabing pagbaha dito sa lungsod dulot ng low pressure area. At swerteng wala na mga missing or casualty ang kanilang natala at swerte din wala nang mga residente sa evacuation area at kagabi nga may ilang barangay na nagkaroon ng forced evacuation sa mga residente but gayon pa man kaninang umaga ay nagsibalikan na sila sa kanilang mga pamamahay. Pauline? Bril, pahabol lang na tanong nakikita namin yung mukhang okay ng weather so far dyan pero may alam ka ba kung medyo masungit ang panahon dyan sa mga karatig puok dyan sa Davao? Tama ka nga dyan, Lourd. No? Medyo mainit na ang panahon dito sa Davao City at lumabas na nga sa ating paligid ito ng si Haring Araw. At sa karatiga lugar naman dito sa Davao City at maging sa Mindanao, ilang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao dito nga sa ating Mindanao ay may ibang mga lugar na binaha at may natala din
na mga missing. At doon naman sa Zamboanga City ay may nagkaroon ng landslide dulot ng malakas na pag-ulan at na-recover na din itong dalawang missing na pawang namatay na or mga casualty. Dalawa sa mga casualty dito sa nangyaring pag-ulan sa Mindanao. At sabi mo kanina, ang pag-ulan dito sa Mindanao ay dulot pa rin ng low pressure area dito sa atin. Lourd? Alright, ilang muna mga tanong natin. Next time, malang tungkol doon sa hinahanap nilang personalidad ng batas. Pero maraming salamat sa oras mo. Bril Montalvo, ang ating news correspondent from Davao. Thank you, Bril. Again, there are only 9 days left until the Paris Olympics opens, and our athletes are still training hard, including gymnast Kaloy Yulo. And he's getting help from a sports occupational therapist. Boom Gonzalez reports from Metz in France. As we reported before, Carlos Yulo has a very small team around him for his Olympic run. And part of this small circle is Hazel Calloway. In para mag-connect yan ito. Then 6-2. Okay. Ribs in the whole round. Oh, but ribs in the... Hi, I'm Coach Hazel Calloway. I'm Carlos Yulo's sports occupational therapist. And I also help Carlos with biomechanics. And I get data so he can see how well he's improving day by day. Dito, yan. Pag hindi mo pa siya naramdaman, hindi ka pa full reach. Now, as much as we all think that Carlos Yulo is a physical specimen, which he really is, he has gotten a lot of help from Hazel, from the conditioning, the therapy, recovery, and everything in between. Yung body niya, yung physical condition niya, as per his performance in different apparatus po, is much stronger. Kung ano yung nagawa namin on week 1, which was quite heavy, nakatulong na sa pag-make sure na yung muscles niya are able to get the right contractions at a certain period of time. But Hazel also adds that it's not all about his body that the team is trying to work on, but his mentality and his ability to calm his mind and focus on the task at hand. Despite the physical aspect of being an athlete, a big battle within them really is how are they going to gain that momentum mentally. So now that you're getting a lot of technical information for the game plan, how is he managing it from a Carlos Yulo perspective? This week, yun naman po yung tinatrabaho namin sa kanya. Kaloy this week has looked loose and light and has been in a great mood, whether training or in casual conversations with the team. He tells us that he feels much better and is more confident this week as Paris 2024 draws closer. From Metz, France, I'm Boom Gonzalez. And of course, let us not forget our Paralympians. And one of them is wheelchair racer Gerald Pete Mbangliwan. Let's get to know this Kalinga native from Mobile Journal, Denise Valdesancho. Another para-athlete has been added to the roster, and this time, the 44-year-old Gerald Pete Mbangliwan will be racing his way to the Paralympics. Third time's a charm, as a wheelchair racer, Gerald Pete Mbangliwan has been officially qualified for the Paris Paralympics 2024. This is after his stint last 2016 in Rio and the 2020 Tokyo Games. But before he raced his way in life, Gerald used to play hoops. 2005 kasi, doon ako na nakapasok sa sa national team. Pero wheelchair basketball, 2009 nag-shift po ako ng athletics, para athletics.
The adrenaline rush made Gerald realize that it was not an opportunity he'd let go. Although a late bloomer at the age of 29, Gerald was able to immediately cop 2 golds and silvers in his first para-athletics competition in the Malaysia SEA Games. A Kalinga native, being a para-athlete wasn't really in the plan. Actually, I'm nanggaling po ako sa province kasi. So, from province naman, wala man tayong idea pagdating sa mga ganyan. Kasi ang purpose ko ng pagluwas ko sa Manila dati is to mag-aaral lang. At the young age of 2, Gerald was struck with the polio virus, leaving him to use a wheelchair. Pero nung medyo nagbibingatan na, doon ka na magkakaroon ng yung conscious sa sarili mo. Hanggang sa mapunta na po ako ng Maynila, and then yun, sabi ko nga, na-engage na ako sa sports, nagkakaroon na ako ng self-confidence, yung makipag-usap ng ganito, parang maganito. Looking back, the para-athlete's first time was his darkest days. Yung masasabi ko nung nag-uumpisa pa ako kasi at that time nung nag-start pa kasi ako, kasi hindi pa yun ganun ka yung support from at that time. Di ba? So marami kang kailangan i-consider that time kung gusto ko pa bang ituloy ito, yung ganun, yung time na yun eh. So, no matter how many turns in life, Gerald pushed through. Now, the athlete is looking to bring home a medal for his 3rd Paralympics. Hindi ko nakuha yung gusto ko at that time, so sana this time makakuha din ako ng inaasam lahat ng mga atleta. So yun naman yung main goal ko ngayon. The country has 6 delegates for the Paralympics representing taekwondo, swimming, archery, and athletics, and is set to commence this August 28. Mobile Journal Denise Valdesancho. We are One News. You're still watching Afternoon Delight here on One News. More stories for you after this quick break. Stay tuned. July 17th, 1996. It was like a big white flash, and then all of a sudden it turned into this big orange fireball, broke off into 2 pieces. TWA Flight 800 explodes and crashes off New York's Long Island minutes after taking off from John F. Kennedy International Airport. All 230 on board the Paris-bound flight are killed in the blast, blamed later on a fuel tank explosion, likely sparked by a short circuit in the plane's wiring. 1918. Russia's last Tsar, Nicholas II, and his family are executed by their Bolshevik captors. That happens the year after the Russian Revolution topples the monarchy from power. 1955. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Entertainment giant Walt Disney opens his latest creation, the Disneyland theme park in Anaheim, California. 1979. Nicaragua's dictator Anastasio Somoza resigns and flees into exile in Miami. That paves the way for the leftist Sandinistas to take power in that Central American country. 1975. The Cold War superpowers link up in space for the first time. Apollo Houston, I got 2 messages for you. Moscow is go for docking. Houston is go for docking. It's up to you guys. Have fun. As an American Apollo capsule docks with a Soviet Soyuz spacecraft. 1961. Baseball Hall of Famer Ty Cobb, considered one of the game's best all-round players, dies in Atlanta, Georgia. Cobb was 74. And 1967. John Coltrane, the jazz composer and musician, dies in Huntington, New York. He was 40. Today in history, July 17th. Ross Simpson, The Associated Press.
watching Afternoon Delight. Ako po si Pauline Verzosa. At ako naman po si Lourd de Veyra. Alright, para sa mga mahilig magpa-deliver dyan, ha? May panawagan sa inyo ang isang rider. Huwag naman sanang ipangalan sa alagang hayop nyo ang parcel. O kaya maglagay ng imaginary address. Bakit mo gagawin yun? Ang buong kwento kung bakit. Mula kay Mobile Journal, Evan Tarinque. Sigurado naka-order ka na ng isang item o bagay sa online shops. Pero may isang courier na kinakatuwaan sa social media. Paano ba naman kasi? Ang mga parcel niyang dinideliver, kakaiba ang mga address. May malupit na address na naman Baras Rizal Pinugay sa tindahan ng gulaman. Hello po, baka may alam po kayo ditong tindahan ng gulaman. Isa lang yan sa mga kakaibang address sa mga parcel na dapat may deliver ng courier na si JM. Sa 5 taon niyang pagde-deliver mula sa mga chichirya hanggang sa mga fictional character na mapapanood sa telebisyon, nag-receiver na niya ng parcel. Kaya ang mabilisan ng pag-deliver ng mga ito, pahirapan pa sa paghahanap ng mga address. Grabe naman kayo mag-address. Sa susunod, paayos naman. Tignan niyo yung address Jomong ang pangalan ng aso namin. Paayos naman yung address. Buti sana kung nagsasalita yung aso Kapag kulang yung address tapos hindi pa matawagan, sobrang hirap sir. Lalo nung nakaraan may nag-address. Jomong yung pangalan ng aso namin. Natawa lang ako sir. Ang hirap talaga hanapin. Si JM, kailangan makapunta ng 65 parcel araw-araw para hindi maapektuhan ng kanyang performance rating. Kaya di lang sipag ang mahalaga, importanteng mabilis at madiskarte rin. At kapag maagang natatapos trabaho bilang delivery rider, agad siyang sumasideline bilang clown, magician at party host. Lalo't ang kanyang pagpupursige ay para sa kapakanan ng asawa at 2 anak. Halimbawa, matapos po ng pagde-deliver, may oras pa po, hindi ko po yung sinasayang, nag-show pa po ako. Or kapag day off po, nag-lockdown pa po ako, host, magician. Pakiusap na lang ni Kuya JM sa mga parcelist life niyang customer. Sana ay maayos ang address na ilagay. Sa mga gaya na kasing kayod kalabaw para sa pamilya, bawat segundo ay mahalaga. Pinaka-importante, mag-iwan ng pambayad sa kanila. Sana paayos po yung address natin. Wag po natin i-address minsan sa hayop at kung saan karakter po sa pelikula. Masarap sa feeling ang makuha na finally ang pinakahihintay nating parcel. Pero sana, iwas hassle para sa mga couriers ang instruction na nilalagay natin sa delivery address. Mobile Journal, Evan Tarinque po hatid ang muka ng balita. May 2 tanong, Pao. Saan kaya galing yung hinagi sa kanya na parcel? Kay Evan Tarinque. Pangalawa, ano ang laman ng parcel na yun? Ay, kwento na lang sa atin ni Evan next time. Pero yung mga ganun, alam mo para sa mga riders, kung hindi nila kung ang mga papadalhan ay ibig sabihin hindi sila seryoso doon sa mga in-order, ibalibag nyo na lang kaya, hayaan mo sila. Ibig sabihin, hindi sila seryoso. Oo nga, dapat hindi na hinahassle yung ating mga riders, no? Kasi kabuhayan din nila yan and marami pa silang dinideliver, di ba? Mahihirapan lang din si Sir, kwento nga niya, di ba, na hassle talaga, pati nasa stress lang sila. Uring manggagawa, huwag natin pagtripan. Kawawa naman. Okay, ito naman, oras na po ulit para i-deliver sa inyong lahat ang aming I Saw the Signs. Isaw. Anong edition natin ngayon, Tita Pao? Ito ang I Saw the Signs in the News edition. Binali ulit ang mga signs mula sa headlines recently. Sige nga. Example. Ito, ilang beses ang na-share sa Facebook. Actual photograph ito mga kapatid. Talaga ba? It's an actual ramp sa bagong gawang EDSA busway station. Anyari MMDA, gusto kong puntahan yan. Naku, para maganda mag-slide. No? Slide na siya, hindi na siya ramp no? Delikado to para sa ating mga PWD. Kasi nga yung mga elevators nga raw, sinisira-sira. Oo Ayan, nga. tuloy. Sana din naman ayusin nila yung ramp kasi hazard yan kung pababa. Siguro paakyat, mahirap na nga no? Pero kahit pababa, delikado din. Sa mga BMX riders, alam nyo na kung saan kayo rarampa. Yun pala purpose nun, no? Okay. Pero dapat yung preno mo grabe kasi Oo. magtuturn ka pa Okay, ito naman po. Next photo. Coming soon on Senetflix. Tagu-taguan. Alam nyo na kung sino ang nakasilip dyan. Kitang-kita Teka naman. muna. Bakit si Lauren Legarda
At si Bianca Gonzalez po yung nasa likod. Hindi, si Sen Risa. Mga Senator Risa. Senator Risa pala yun. Oo. Sorry, akala ko si Bianca. Oo. Ito, pinaghahanap nga nila, di ba? Si Pastor Apollo Kibuloy, pati si Alice Go. Pero, Waping. Saan galing yung tagu-taguan? Spoof ba yan sa may Hindi pelikula? yata Parang yun lang naisip na title. Oo. Pero sabi nga ng ibang mga tito jokes, wag lang tumakbo sa susunod na eleksyon itong si Alice at katandem niya si Senadora Grace. Kasi baka tambalang go. Ay. Oo nga, no? Go. Ang tagu-taguan daw, kanta ni Moira. Director natin. Alright. Okay, ito naman ang final photo of the day. Donald Trump and his running mate, J.D. Vance. Alex Cole captioned this, panty liner and eyeliner. Okay, Actually, parang alam mo, panty liner kahapon sa tenga. nag-trend sa Twitter o sa X, yung Kotex in Dahil reference dyan. to this. Oh, at Kotex sigurado- talaga, di ba pwedeng cotton pad lang? Parang naka-fold nga na panty liner. Bakit eyeliner naman yung kay Vance? Kasi naka-eyeliner talaga siya. Naka-eyeliner ba? Parang. Ganyan pala itsura ng folded na Panty liner. eyeliner. In the eyeliner. Oo. All right. If you've seen the signs, send them to us at afternoondelighton@gmail.com para ma-feature po namin yan dito sa Afternoon Yes, Delight. may premyo sila. Ano? Isang smile mula kay Pauline Verzosa. Chicharon daw galing kay Lourd. Hindi, kwasan. Croissant na lang. Ito mismo. Oy, bago naman. Orderan natin ng bago. Itatago natin yan para sa kanila. Alright. Okay, and that will do it for us this Wednesday, July 17. Maraming salamat po sa panonood ng Afternoon Delight. I'm Pauline Verzosa. And I am Lourd Veyra. Join us again tomorrow, 2 p.m. Bukas po ulit, alas 2. Have a delightful afternoon.